Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Nagulat ang nanay ni Karen na makita siyang bumaba mula sa isang magarang sasakyan. Mabilis itong lumapit sa kanya at sinalubong na sampal, saka siya hinila papasok ng bahay. Hindi siya nakapagsalita dahil sa gulat. "Nay, bakit mo ko sinampal? Hindi mo man lang ba ako hayaang magpaliwanag?" Gulat na sambit niya. "Huwag mo kong tatanungin kung bakit kita sinampal. Hindi mo ba alam na hindi ako nakatulog kagabi dahil sa pag-alala? Hinintay kita, Karen. Hindi ko alam kung saan kita hanapin. Hindi mo ba naisip kung anong pwede mangyari sa akin? Mag-isa lang ako sa bahay. Ito ang unang beses na ginawa mo ito sa akin." Sunod-sunod na singhal nito sa kanya. Hindi mapigilan tumulo ng mga luha ni Nanay Divina habang sinusumbatan si Karen. Pumasok silang dalawa sa bahay at marahan niyang tinulak si Karen paupo sa sofa. "Nay, relax lang. Walang masamang nangyari sa akin. Eto ako buhay na buhay." Biro niya para pagaanin ang tensyon sa kanilang mag-ina. "Nagtatampo lang po ako sa inyo. Hindi ko naman sinasadyang hindi umuwi kagabi." Paliwanag niya. "Bakit? Saan ka natulog kagabi? Bakit ka inumaga ng uwi?" Hindi nakasagot si Karen at tinakpan na lamang ang kanyang mukha. "Sagutin mo ko." Galit na singhal na kanyang ina, saka umalis saglit para kumuha ng pamalo. Napalunok siya dahil alam niyang hindi ito nagbibiro. Talagang papaluin siya nito. "Nay, hindi na po ako bata. Huwag niyo po akong gamitan ng pamalo." Maktol niya. "Kapag hindi mo ko sinagot na maayos pagbilang ko ng 5, talagang makakatikim ka ng palo." Inamba pa nito ang hawak niyang pamalo. "Ano, ayaw mo talaga magsalita?" Singhal nito. "Nay, ano ba? Ginagawa mo naman akong bata. Saan ka natulog kagabi? Sagutin mo ko." "Nalasing po ako kagabi. Inuwi ako ni Sir Tristan sa kanyang mansyon." Nahihiyang saad niya dahilan para manlaki ang mga mata ng kanyang ina. "Inuwi? Anong ibig mo sabihin? Inuwi ka ni Sir Tristan sa mansyon? At anong ginawa niya sa'yo?" Napahawak sa batok si Nanay Divina. "Kunin mo ang cellphone mo at tawagan mo yung boss mo ngayon din." Nanghihinang utos nito sa kanya. "Bakit pa? Hindi naman po kailangan. Para saan pa? Ayoko po." Pagtanggi niya saka tumayo para sana umakyat na sa kanyang kwarto, ngunit mabilis siyang hinampas nito. Napahiyaw siya sa sakit. Muli siyang hinila nito paupo saka pinandilata ng mga mata. "Kunin mo ang cellphone mo at tawagan mong boss mo." Mariin at seryosong usal nito. Ngunit hindi siya nagpatinag. "Hindi ko na nga po siya boss, Nay. Ang kulit niyo naman." "At ako pa ang makulit? Kailangan panagutan niya ang ginawa niya sa'yo." "Nay, ano ba? Wala kaming ginawa. Ano bang iniisip niyo? Nakakahiya naman kay Tristan. Walang nangyari sa amin kaya walang dapat panagutan." "Karen, makinig ka. Gusto ko makausap ang Tristan na yon sa ayaw at sa gusto mo." Walang nagawa si Karen kaya tinawagan na lamang niya ang kaibigan na si Myla sa opisina. Kinausap niya ito na kung maaari ay papuntahin si Tristan sa kanilang bahay dahil gusto itong makausap ng kanyang ina. Taman-tama rin dahil hindi pa nakakaalis si Tristan para pumunta sa kanyang meeting. 3 katok muna ang ginawa ni Myla bago pumasok sa loob ng opisina ng kanilang boss. "Sir Tristan, may pinapasabi po si Karen. Emergency daw po. Ang sabi niya, puntahan mo raw siya sa kanilang bahay ngayon. Gusto ko raw makausap ng kanyang nanay." Nangunot ang noo ni Tristan. "Bakit daw, Myla? May kasalanan ba ako sa kanyang nanay?" Tanong nito. "Maitanong ko lang, sir. Nakikita po ba kayo ni Karen?" Nagtatakang tanong ni Myla kay Tristan. "Nagtataka kasi ako. Bakit kilala ka ng nanay niya? At alam mo rin ang kanilang bahay. Huwag kayong magagalit ha? Pero may gusto ka ba sa kaibigan ko?"
Walang pag-aatubiling tanong niya. Hindi niya maintindihan kung paano nagkakilala ang dalawa. Ang dami mong tanong, hindi ko alam kung paano kita sasagutin. Natatawang tura niya. Pero wala akong gusto kay Karen. May hinihingi lang akong pabor kaya lumapit ako sa kanya. Sige, maiwan na kita. Asikasuhin mo ang opisina ko. Magsasalita pa sana si Myla ngunit pinigilan na siya ni Tristan. Nagmamadaling lumabas ito ng silid para tumungo sa parking lot kung nasaan ang kanyang sasakyan. Mabilis niya iyong pinaharurot papunta sa bahay ni Karen. Alam niya ang dahilan kung bakit gusto siyang makausap ng nanay ni Karen dahil iyon sa hindi nito pag-uwi kagabi. Hindi mapakali si Karen habang hinihintay ang lalaki. Palakad-lakad siya sa bahay dahil sa hindi maipaliwanag na kabang nararamdaman niya ngayon. Nay, paparating na raw po si Tristan. Ano sasabihin mo sa kanya? Anong itatanong mo? Na may nangyari sa amin kagabi? Nakikiusap po ako sa inyo, wag naman po, nakakahiya po. Pakiusap niya sa nanay ngunit sininghalan lang siya nito. Tumigil ka, Karen. Wag mo akong pangunahan. Wag mo akong turuan kung ano sasabihin ko sa kanya. Ilang sandali pa ay may kumatok sa kanilang pinto. Alam nila na si Tristan iyon. Binuksan agad ni Karen ang pinto at tinitigan si Tristan. Pumasok ka na, Sir Tristan. May pag-uusapan tayo. Seryosong saad ni Nanay Divina. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Divina. Kamusta po kayo? Nakangiting bati ng binata. Magandang umaga rin sa iyo, sir. Maupo ka muna. Bumaling ito kay Karen. Karen, maupo ka rin para makapagsimula na tayo. Nay, ano ba? Ano pong sisimulan ninyo? Kinakabahan tanong niya sa kanyang ina. Natatakot na siya na baka kung ano ang sabihin nito kay Tristan. Bakit mo inuwi ang anak ko sa bahay mo? Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Nanay Divina. Ma'am, wala po akong ginawang masama sa anak nyo. Sa katunayan nga po ay siya pa ang may masamang ginawa sa akin. Wika ni Tristan. Nag-iinit ang tenga ni Karen dahil sa narinig, kaya malakas niya sinipa sa binti si Tristan. Wala akong ginawa sa'yo. Huwag kang magkamali, Tristan. Gigil na sigaw niya ngunit hindi man lang siya pinansin ng dalawa. Anong ginawa sa'yo ni Karen? Sabihin mo sa akin. Nakita ni Tristan ang pagbabago sa mukha ni Karen. Ramdam nito ang takot sa maaari nitong isagot. Ma'am Divina, muntik niya na po akong masaksak. Ang akala niya kasi ay may masama akong balak sa kanya. Pero maniwala po kayo, wala akong ginawang masama sa anak ninyo. Paliwanag nito. Nakahinga ng maluwag si Nanay Divina. Naging kalmado na ang isip nito ngayong nakumpirma na nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Totoo pala ang sinasabi ni Karen na walang nangyari sa inyo. Salamat sa pagpapatulog mo sa anak ko. Mahinahong usal nito. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Kung wala siya sa bahay mo, ay baka naghahasa na yan sa labas dahil sa kalasingan. Sumilay ang magandang ngiti sa labi ni Tristan. Wala po yun, ma'am. Pero may pakiusap lang po sana ko sa inyo. Gusto kong bumalik si Karen sa aking kumpanya. Sana, pakiusapan niyo siya para bumalik sa akin. Mabilis itong bumaling sa kanya. Saglit pa siyang natigilan dahil sa narinig at ilang beses na napakurap. Ano pang hinihintay mo? Pagkausap nito sa kanya. Umakyat ka na sa taas at magbihis. Magtrabaho ka na ulit kay Sir Tristan. Singhal pa nito dahilan para tuluyang magsalubong ang kanyang kilay. Nay, ayoko nga. Bahala nga kayo mag-usap dyan. Ayokong bumalik sa trabaho. Mariin niyang pagtanggi. Tumayo si Tristan sa kadahan-dahan lumapit kay Karen. Inilapit pa nito ang bibig sa kanyang tenga para bumulong. Magbihis ka na kung ayaw mo sabihin ko sa nanay mo ang totoo. Namuntik mo na akong pagsamantalahan kagabi. Ngumiti pa ito ng malapad para mas lalong maasar si Karen. Okay, sige. Humanda ka sa akin, Tristan. Ginusto mong bumalik ako sa trabaho, kaya guguluhin ko ang buhay mo araw-araw. Sigaw niya.
Gulat ang naramdaman ni Myla nang makita si Karen at Tristan na magkasama. Agad nitong nilapitan ng dalawa para itanong kung ano ang nangyari at kung bakit pinatawag ng nanay ni Karen si Tristan sa kanilang bahay. Anong nangyari kay Sir Tristan? Anong kasalanan niya sa nanay mo? Puno ng pagtatakan tanong nito kay Karen. Wala siyang kasalanan at wala akong choice. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Matamlay na sagot naman niya sa kaibigan. Ano nga ang dahilan? Bakit bigla kang bumalik? Pangungulit nito. Dumako ang tingin nito sa kanilang boss sa kamarahan si Nico si Karen sa tagiliran. At kasama mo pa ang boss natin ha? Si nanay kasi, kung ako lang, ayoko na talagang bumalik dito. Nakakainis naman kasi ang Tristan na yan. Inis na tura nito. Narinig ito ni Tristan kaya agad itong lumapit sa kanya. Karen, nasa opisina tayo. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Mariing saad ni Tristan. Ayaw kitang tawagin na sir dahil hindi ko kagustuhang bumalik dito. Galit niya ang sagot. Lumapit ito sa kanya para bumulong. Kung ayaw mong pagtsismisan tayo ng mga kasamahan nyo sa trabaho, umayos ka. Bumaling ito kay Myla. Myla, bumalik ka na sa trabaho mo. Yung mga pinapagawa ko sa'yo, nasikaso mo na ba? Yes sir, tapos na po. Nalagay ko na sa table nyo. Magalang na sagot nito saka lumingon sa kaibigan. Karen, balik na ako sa trabaho ha. Relax lang, kaya mo yan. Nandito lang ako para sa'yo. At ikaw Karen, dito ka sa loob ng opisina ko. Gusto kong nakikita ka lagi ng mga mata ko. Napabuga siya ng hininga. Ayaw kitang makita at ayaw kitang makasama sa opisina. Wala kang magagawa. Ikaw ang assistant ko. Kahit anong iutos ko sa'yo ay gagawin mo. Kung saan ako pupunta, dapat kasama ka. Ngayon, aalis tayong dalawa dahil may importante tayong pupuntahan. Galit nitong utos. Ano? Don't tell me sir, nayaya ang trabaho ko rito. Baka gusto mo magdala na rin ako ng gatas at towel para hindi ka magutom at hindi ka matuyuan ng pawis sa likod mo. Sarkastikong tura niya. Hindi mapigilan tumawa ni Myla nang marinig ang sinabi ni Karen. Ngunit agad rin siyang tumaliko dahil nakita niya ang pag-asip sa mukha ng kanilang boss. Uulitin ko sa'yo. Huwag mong ulitin ang mga sinabi mo ngayon kung ayaw mong pag-initan ka nila. Wala akong pakialam sir. Problema na nila yon. Pangaasar pa niya. Sana naman maintindihan mo ko. Boss mo ako Karen. Halika na at may pupuntahan tayo. Ano? Agad-agad? Saan ba tayo pupunta? Ngunit hindi na siya sinagot ni Tristan. Mabilis itong tumalikod kaya wala na siyang nagawa pa at tahimik na sumunod na lang. Katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa sa loob ng sasakyan. Walang ni isang nagsasalita ngunit nahagip ng kanyang mata ang pagsulyap sa kanya ni Tristan. Huminto sila sa isang mamahaling restaurant. Nauna nang bumaba si Tristan kaya tahimik lang siyang sumunod kung saan man ito pupunta. Namangha siya na makapasok sila sa loob at nakita kung gaano kaganda at kabango ang kabuuan ng lugar. Naupo siya sa harap ni Tristan. Sir, busog pa ako. Ayokong kumain. Tinitigan lang siya ni Tristan at hindi na nagsalita pa. Matapos ang ilang minuto ay may dumating na mga waiter na may dalang iba't ibang uri ng pagkain at wine. Nag-order na ako ng pagkain bago pa man tayo makarating dito. Kumain ka na lang. Bawal magsayang ng pagkain. Maraming nagugutom. Wala nang nagawa si Karen. Kumain na lang siya kahit hindi siya nagugutom. May hangover pa kasi siya dahil sa alak na nasa katawan niya. Nagtataka siya sa mga kilos ni Tristan kaya hindi niya napigilang magtanong. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako dinala rito? Date ba to? Sunod-sunod niyang tanong. Kalimutan mo na ang plano mo dahil wala akong balak na pagbigyan ka sa gusto mo. Tinawanan lang siya nito. Kalimutan mo na yon Karen. Wala na yon sa plano ko. May nahanap na akong karapat-dapat na magiging ina ng anak ko. Hindi na kita pipilitin
dahil alam ko matigas ka pa sa bato. Saan nito? Nagulat na lamang si Karen nang may lumapit sa kanilang table ng isang magandang babae na nakasuot ng bestida na abot sa singit ang slit. Agad na tumayo si Tristan para salubungin iyon ng halik sa pisngi. Kamusta ka na, Tristan? Long time no see. Miss na kita. Masiglang bati ng bagong dating sabay yakap na mahigpit kay Tristan. Sumama ang timpla na mukha ni Karen dahil sa nakita. Diana, kamusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo. Ang ganda mo na ngayon. Puri ni Tristan sa dalaga. Inalalayan pa nito si Diana para makaupo ng maayos. Kamusta na pala sina tito at tita? Mabuti naman at pinayagan ka nila na mag-stay dito sa Pilipinas. Sobrang ganda na ba sa Amerika at hindi nyo na naisipang bumalik pa rito? Marahang umiling si Diana. Hindi naman sa ganoon. Okay na kasi ang business namin doon, kaya mas gusto ng parents ko na manatili na for good sa Amerika. Alam mo naman si Daddy, business-minded. At okay rin naman sila, malakas pa. Nangangamusta din sila sa'yo. Dumako ang tingin nito kay Karen na tahimik sa isang tabi. Tristan, eto na ba ang assistant mo? Yes, Diana. Siya si Karen, ang assistant ko. Karen, si Diana nga pala, kababata ko. Malawak ang ngiti sa labi ni Tristan habang pinapakilala ang dalawa sa isa't isa. Hello, Ma'am Diana. Nice to meet you. Ngiti lang ang sagot ni Diana at tinitigan nito si Tristan. Marami silang pinag-uusapan. Nakikita niya kung gaano kasaya si Tristan kay Diana. Kinuha niya ang kanyang bag at nagpaalam na pupunta lang saglit sa restroom. Pagkarating doon ay humarap siya sa salamin. Pinasadahan niya ng tingin ang sarili na ngayon ay namumula at hindi mapalagay. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso, kaya sinampal niya ang kanyang sarili para alisin iyon. Na makabawi ay saka lang siya nag-retouch ng mukha. Biglang pumasok sa loob ng powder room si Diana at nginitian siya nito mula sa salamin. Karen, matagal ka na ba kay Tristan? Kamusta siyang boss? Mabait ba siya? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Hindi malaman ni Karen kung paano yun sasagutin. Mabait naman siya sa iba. Sa akin lang talaga hindi. Mapaklang sagot niya. Tinawanan lang siya nito saka hinawakan sa balikat. Mabait si Tristan. Hindi mo lang nakikita dahil nakapikit ka yata. Tumatawang sambit nito. Nakaramdam ng inis si Karen dahil sa paraan ng pagtawa ni Diana. Nagpaalam na siya at mabilis itong iniwan. Hindi na siya bumalik pa sa kanilang table at dumiretso na lamang sa parking lot para doon hintayin si Tristan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagagalit kay Tristan at Diana. Gusto niya na lang na bumalik sa opisina. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ako mapalagay? Nagsiselos ba ako sa babaeng yun? Bakit naman ako magsiselos? No, nakakainis ka Tristan. Bakit mo pa kasi ako pinabalik sa kumpanya mo? Gigil na pagkausap niya sa sarili habang sipa sa gulong ng kotse ni Tristan. Saktong kararating lang ng dalawa kaya nahuli siya nito na sinisipa ang gulong ng sasakyan. Karen, may kasalanan ba sa iyo ang gulong ng kotse ko? Bakit mo sinisipa? Pinamumulahan ng mukha si Karen dahil sa hiya. Kitang-kita niya ang pagyakap at halik ni Tristan kay Diana bilang paalam. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nagsiselos ba ako? Oh my God! Hindi makapaniwalang tanong ni Karen sa kanyang isipan. Nagpaalam na rin sa kanya si Diana, kaya ginantihan niya ito ng kaway ng kamay. Matalas na tingin ang pinukol ni Tristan sa kanya pagpasok nila sa loob. May pupuntahan tayo, pero uuwi muna tayo sa bahay. May kukunin lang ako saglit. Sir, pwede bang sa opisina mo na lang ako ihatid? Bakit kailangan ko pang sumama sa bahay mo? Pagtanggi niya dito. Dahil yon ang gusto ko. Amoy pagkain ang damit ko kaya kailangan ko magpalit ng polo. Yaya kita, di ba? Wala kang karapatang magreklamo kung ayaw mo sabihin ko sa nanay mo kung anong ginawa mo sa akin kagabi.
Blackmail na yata ang ginagawa mo sa akin, sir. Tinatakot mo ko. Lasing ako noon at wala akong alam. Ayoko na magtrabaho sa'yo. Ayoko na. Gusto ko nang umuwi. Sigaw niya. Hindi ka pwedeng umuwi. Ako ang magsasabi kung kailan ka pwedeng umuwi. Mariing saad ni Tristan. Pupunta si Diana sa bahay mamayang gabi. Doon siya matutulog. Kailangan nandoon ka dahil gusto ko na ikaw mag-aasikaso sa kanya. Wala nang nagawa si Karen. Kahit ayaw niyang gawin ay wala na siyang ibang choice. Pikit mata na lang ang ginagawa niya sa mga gusto ni Tristan. Sinalubong agad ni Tristan si Diana nang dumating ito sa bahay. Kinuha na nito ang mga dalang pagkain ng dalaga. Ang dami mo naman dala, Diana. Nagpaluto na ako kay Manang Auring at kay Karen ng dinner natin. Hindi ka na dapat nagabala pa. Dessert lang naman yan, Tristan. Favorite natin yan, di ba? Mango float. Sumilay ang ngiti sa labi ni Tristan. Wow, talaga? Ang sarap naman yan. Thank you, Diana. Maupo ka muna. Maya-maya lang ay kakain na tayo. Nakita ni Diana si Karen na abalang-abala sa kusina. Nilapitan nito si Tristan sa kanginitian. Samahan mo naman ako sa kusina, Tristan. Napakunot ang noo ni Tristan. Hindi pa yata tapos si na Karen at Mana mag-prepare ng food. Si Karen ang gusto kong makita. May gusto lang akong ipaintindi sa kanya. Nakangiti niyang sagot. Dahil mapilit si Diana, napilitang sinamahan ito ni Tristan sa kusina. Pinaupo nito si Diana sa dining at binigyan ng tubig. Halos handa na ang lahat para sa dinner. May kandila pa na nakalagay sa gitna ng table. Wow! Ang ganda naman ng design at ang bango ng pagkain. Namamanghang komento ni Diana nang makita ang setup ng dinner table. Karen, ikaw ba ang nagluto ng mga pagkain? Yes, Ma'am Diana. Gusto kasi ni Sir Tristan na ako mag-prepare ng dinner date ninyo. Sana magustuhan niyo ang pagkain. Lumipat ang tingin niya kay Tristan. Sir, baka po pwede na akong umuwi. Tapos na po akong magluto. Maupo ka, Karen. Sabayan mo kaming kumain. Singit naman ni Diana. Thank you po, pero kailangan ko na talagang umuwi. Kailangan ako ni nanay. Siya lang kasi mag-isa sa bahay. Biglang nagsalita si Tristan dahilan para bahagyang mag-init ang kanyang ulo.